Bago umalis patungong Canada, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sumagot sa ilang paratang laban sa kanyang administrasyon. Kabilang na dyan ang paratang ng pamimili umano pagdating sa hustisya. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Tinabla ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paratang na may selective justice umano sa kanyang administrasyon. They have their opinion. I believe they're wrong. Sinabi yan ng Pangulo bago lumipad patungong Canada para sa kanyang 4 na araw na opisyal na pagbisita na nataon sa patuloy na protesta ng Iglesia ni Cristo. Ikatlong araw nang nagsasagawa ng pagkilos ng INC pero naniniwala naman ang Pangulo na magiging mapayapa ito. That for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong informasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga-iglesia or kung sino man na mapunta ron na manggulo. So let's just keep everything stable and peaceful. And so far it has been. Sa kabila niyan, mahigpit na binabantayan ng pambansang pulisya ang mga pagtitipon. Maximum tolerance ang ipatutupad sa protesta ng INC pero apela ng Malacanang. Huwag po sana nila ring i-provoke ang ating mga miyembro ng kapulisan. Huwag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization. Iginit yan ng Malacanang kasunod ng panunulsol umano ng nakatatandang kapatid ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga rallyista ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng paggamit umano ng fake news. Ang paninira sa Pangulo at sa gobyernong ito. Nakakaawa. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para maikalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Hindi updated o baka nagbubulag-bulagan lang umano ang senadora sa mga programa ng gobyerno para sa mga magsasaka at mangingisda. June 30, 2026, 186 Pangasinan fisherfolk received livelihood grants. Bago lamang po ito. At April 12, 2026, PBBM strengthens support for farmers and fisherfolk. So ano po ang kanyang basihan sa pagsasabing hindi tumutulong ang gobyerno sa mga magsasaka at sa mga mangingisda natin? Binara rin ng Malacanang ang tahasan umanong paninira ni Senator Amy Marcos sa administrasyon at pamumuntirya sa paggamit ng iligal na droga. Kabaliktaran sa pagtahimik umano ng presidential sister sa liderato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sigasig ni Senator Amy Marcos na manira sa gobyerno. Samantalang 2019 siya ay senadora na. Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na? Wala raw balak ang Malacanang na magsampa ng kaso kay Senator Amy Marcos. Hahayaan na lang daw ang National Bureau of Investigation na gumalaw sa mga fake news umano ng presidential sister. Clazel Pardilla para sa Bayan.